Magandang araw, future teachers. So, narito na naman ako para sa panibagong lesson na hatid ng channel ko po sa inyo. Ngayong araw ay tatalakayin ko sa inyo ang isa sa paksa para sa subject na the school or the teacher and the school curriculum. So, without further ado, let us learn together again. So, this time, pag-uusapan natin itong types of curriculum or types of curricula na nag exist sa ating mga learning community. Ano-ano po ba yung mga curricula na meron tayo sa ating paaralan? Well, this is very important na mapag-aralan natin dahil for sure para sa mga BSED students, maaaring ito ay isa sa mga paksa na inyong ma-encounter as you finish the course. And para naman po sa mga magte-take ng board exam, mahalaga na meron tayong malinaw na kaalaman hinggil sa mga uri ng curricula sa bawat paaralan so that we will be able to be very much prepared bago tayo sumabak sa isang board exam na ating kakaharapin. So, sa school, meron po tayong tinatawag na recommended curriculum, written curriculum, taught curriculum, supported curriculum, assessed curriculum, learned curriculum, and hidden or implicit curriculum. Isa-isahin po natin itong mga curriculum na ito na sabi ko nga po kanina ay nag-e-exist sa ating mga paaralan where we are situated. Ang una po ay ang recommended curriculum. So, most of the school curricula are recommended. Galing ito halimbawa po sa national agency tulad ng DepEd para sa basic education, CHED naman para sa higher education, at para sa vocational education, mula po ito sa TESDA. Ano ba kapag sinabi nating recommended curriculum? So, it is found in every learning community. Katulad po ng sabi ko sa inyo kanina, ito po yung matatagpuan across every learning communities. It is given in the form of memoranda or policy. Now, pag pinag-usapan po natin yung recommended curriculum, ang pinakahalimbawa po natin dito ay ang K-12 curriculum. Since ito po ay inimplement by means of a policy, by means of Republic Act 10533. So, ito po ay isang halimbawa ng recommended curriculum. So, this is not solely done by DepEd, but there were so many other organizations na nagtulong-tulong para po tayo ay makapag-come up sa isang recommended curriculum. Ibig sabihin, maraming or meron tayong mga suggestions or recommendations coming from the other industries nung dinedevelop natin itong K-12 curriculum. So again po, pag sinabi po nating recommended curriculum, ang halimbawa po nito ay ang K-12 curriculum. Next po natin ay itong written curriculum. Ano po ba itong written curriculum? So kung meron na tayong recommended curriculum as a teacher, makakagawa na tayo ng ating written curriculum. Ano po ba yung written curriculum? So it is based on the recommended curriculum. Sabi ko nga po kanina, dahil meron na tayong um, recommended curriculum, madali na sa ating gumawa ng isang written curriculum dahil yung written curriculum natin is nakabatay po dito sa ating recommended curriculum. So, ano ang halimbawa ng written curriculum? Katulad po yan ng lesson plan, syllabi, or module. So, ito yung mga halimbawa ng written curriculum na pangunahing pwedeng gawin natin as a classroom teacher. So, again, recommended curriculum. Sunod po natin, written curriculum. At ang pangatlo po natin ay ang implemented curriculum. Ang implemented curriculum, just so you know po mga ma'am at sir, for some authors, tinatawag din itong operational curriculum or thought curriculum. So, ang implemented curriculum, thought curriculum, at operational curriculum ay pare-parehas lang po ito. Huwag po tayong malilito. Now, kapag sinabi nating implemented curriculum, this is the process in which we are putting into action
the written curriculum. Di po ba kanina meron na tayong written curriculum? Ngayon naman, isa sa katuparan na po natin or isa sa katuparan natin, again, yung ating written curriculum. And that process is called implemented curriculum. So, we are in the situation or we are in the position of delivering the written curriculum that we have planned. So, again po, implemented curriculum refers to putting into action the written curriculum. Next po natin ay itong supported curriculum. Ano po ba pag sinabi nating supported curriculum? From the word itself, support. Okay po? So, ibig sabihin, susuporta to sa curriculum na ini-implement natin. Ano po? Kanina sabi natin, from recommended curriculum, magkakaroon tayo ng written curriculum. Kapag meron na tayong written curriculum, i-implement naman natin ito or the taught curriculum or operational curriculum. This time naman po, for us to implement it very well, the curriculum that we planned and designed, we have to support the curriculum. So, ibig sabihin, ito po yung mga support materials to enrich the learning process, katulad ng mga print materials or non-print materials. So, specifically, pag sinabi nating supported curriculum, ito yung mga textbook, computers, audiovisual materials, laboratory equipment, and other materials that support the learning process for us to enrich the teacher's instruction inside the classroom. So again po, yan po kapag sinabi nating supported curriculum. Yung sumusuporta sa curriculum na ating ini-implement, na ating i-deliver inside the classroom. Next po natin ay yung assessed curriculum. Kapag sinabi nating assessed curriculum, this refers to the tested or evaluated curriculum. So it can be in the form of assessment for learning, assessment as learning, and assessment of learning. Alam naman po natin, kapag sinabi po nating assessment for learning, we are just checking how learning is growing. Ano po, pwede yang before the instruction, during the instruction, or after the instruction. Kapag sinabi nating assessment as learning, ito po ay self-assessment. Ano po, it can be applied to teachers and also to the students. And then kapag sinabi nating assessment of learning, ginagawa natin to after the unit. Ginagawa natin to make a grade. Ginagawa natin to para i-rank or ma-rank ang performance ng ating mga bata. So that is assessed curriculum. Next po natin is itong learned curriculum. So, kung titingnan nyo ano po, this curriculum or this curriculum are interconnected to one another. Una, nagkaroon tayo ng recommended curriculum, nagkaroon tayo ng written curriculum. Nung nagkaroon tayo ng written curriculum, we implement the curriculum, implemented curriculum, and then nung na-implement natin ang curriculum, we need supported curriculum. Then, after supported curriculum, we assess the curriculum. Now, learned curriculum naman po yung ating pag-uusapan. Pag sinabi po nating learned curriculum, achieved or this refers to the achieved learning outcomes. Ano po ba yung natutuhan talaga ng bata? Learned, ano po? Learned curriculum, achieved learning outcomes. Mula sa isang bata na nahihirapang magbasa o kumilala ng mga salita, this time sa learned curriculum, natuto na ang batang bumasa. Nakababasa na ang bata. So that is achieved learning outcomes. And finally po, meron tayong tinatawag na hidden curriculum. Sabi nga ng ibang author, ito raw ay unintended curriculum. Ano po itong hidden curriculum? This is unplanned but it creates a huge impact para sa students' behavior. So, ano po yung mga halimbawa ng hidden curriculum katulad ng student-teacher interaction, yung peer influence, yung physical condition. These are some examples of hidden curriculum. So I hope you learned something from this video and please subscribe for more. Ano po?
So, for our references, for your further readings, pwede nyo pong basahin ang mga aklat na ito. Yun lang po. Maraming salamat and good luck to everyone po.